Ayan, so ito po mga kababayan, ang ating umpisahan dito tayo kay Sara Duterte, no? Na kung saan mga kababayan ay napakarami po na mga bodyguards po ito, mga kababayan, ang sinasahuran pa daw ayon sa COA. Patay kang bata ka. Oo, ito po mga kababayan, no? I-check ko lang po. Ito po, galing po ito mga kababayan sa Inquirer.net. Ayan po ha, Inquirer.net po yan ha. Nakita nyo mga kababayan, meron po tayong source na balita. No? Hindi po ito ipopost ng Inquirer.net kung wala po silang nakukuhang mga information. So basahin ko lang po. Despite earlier statement that she will avail herself of private services for her security, Vice President Sara Duterte currently maintained a total of 335 security personnel from the government, some of whom also accompany her in trips abroad, according to a report by the Commission on Audit or COA on the agency's spending in 2024. Diyos ko mga kababayan, ha? Nakalagay dito mga kababayan na actually mga kababayan, ang bodyguard po talaga ni Sara ay 370 hindi siya 335 400 something, no? 400 plus ang kanyang mga kababayan. 430 yata ang kanyang bodyguard. Ngunit ito po'y kinuhaan ng PNP or ni General Marbil noon kasi kinulang po ang kapulisan. Dahil ang kapulisan po ay may mga, actually 400 plus yan mga kababayan ha, i-correct ko lang po. 400 plus po yan. Ngunit dinidakan po ng PNP kasi sobrang dami. Kinulang po ang PNP. Ngayon mga kababayan, maitanong ko lang, bakit meron siyang ganyan kadaming bodyguard at paano niya ngayon yan papasukin sa kanyang opisina doon sa Quezon City, napakaliit. So ano yung ibang bodyguard niya dito? Nasa bahay lang, tapos tatawagan lang pag kailangan ng kailangan bantayan, kailangan ng duty? Ganun ba yon mga kababayan? Naku po, nagtatanong lang. Kasi hindi naman to po pwede mga kababayan na padyutihin niya to. Padyutihin niya to sa kanyang opisina ng sabay-sabay. Ito po mga kababayan, according sa Inquirer.net. Ayan na. OBP has 335 guards still on payroll. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ganito po 'yan. Magbigay lang po ako ng reaksyon. Speaking, dati po 400 plus 'yan. Dinidakan ng 75 ng PNP kaya 335 na lang. So ngayon mga kababayan, ano pong nangyari sa liig ni Sara? Ano pong nangyari sa liig ni Sara kung bakit hindi niya i-declared kung ano ang kadahilanan ng sugat niya sa liig? 'Di ba? So anong kwenta ng sinasahurang security guard na 335 na until now nagpapasahod pa rin, no? Nasa payroll pa rin kung nagugurgur siya sa liig? Yan ang tanong ngayon. Mga kababayan, yan ang tanong ngayon. Kasi nga, tayong Pilipino, nagpapasahod sa kanyang bodyguard para protektahan siya bilang Vice President. Pero bakit pinapakalat niya na meron daw sometimes, meron daw nag-attempt sa kanya na gurgurin siya, pero hindi nag-success? So ngayon mga kababayan, ni minsan ba dineclared ba ni Sara kung anong kadahilanan ng sugat niya sa liig? Ni minsan ba sinabi ba niya sa publiko, pinaalam ba niya na inoperahan siya or sinugatan siya or may nag-attempt na magsugat sa kanya? Wala. So anong kwenta at magpasahod ka ng 355 bodyguards kung nasusugatan ka lang din naman? 'Di ba? Ni minsan ba sinabi niya sinong naggurgur sa kanya? 'Di ba sinabi niya yan, merong nag-attempt na maggurgur sa akin pero hindi nag-success. Bakit hindi niya sabihin kung sino? Kasi biruin mo, 20 nga lang ka bodyguard, hindi ka na. Hindi ka na nga malapitan, paano pa yung 335? So ngayon mga kababayan, tinatanong ko lang po. Tinatanong ko lang po. Bakit po siya nagkaroon ng gurgur sa liig? Kung meron naman siyang bodyguard. So ngayon, nagurgur siya sa liig kasi sabi niya may nag-attempt. So, wala din palang magawa yung 335 na bodyguard. Di tanggalin na lang yan. 'Di ba? Kaya nga nagpapasahod ang taong bayan mula sa tax
para ma-secured ang ating mga pinuno, di ba? Tapos hindi man lang niya dineclared kung anong rason na meron siyang, ito ipapanood ko sa inyo Huwag niyo sabihin nagsisinungaling ako. Lumabas sa bunganga ni Sarah. Ito gurgur ni Sarah. Ito pa, mga kababayan, pakinggan ninyo. Sarah. Unsa man sa imong liog? Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Kita nyo? Sa News 5 pa yan. Ano daw nangyari sa kanyang liig? Ito, sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon mga kababayan, meron pong karapatan ang taong bayan na magtanong kung totoo bang ginurgur siya. Kasi imposibleng magurgur siya kung meron siyang 335 ka-bodyguard. Ngayon mga kababayan, tanungin ko kayo. Kung nagurgur siya sa dami niyang bodyguard, so bakit nanatili pa yung bodyguard niya na 335 kung magurgur lang din naman pala siya? Ngayon mga kababayan, meron bang karapatan ang taong bayan na magpetisyon na tanggalin ang bodyguard niya? Ito ang mga kababayan, meron po tayong karapatan o petisyonan na tanggalin ang bodyguard niya. Kasi bakit? Bakit manatili kang magpasahod ng 335 bodyguard kung nagurgur lang din naman pala ang sarili mo? Diba? Kasi mismo sinabi niya yan. At ito pa mga kababayan, ito pa ang kwento niyan. Ang kumakalat niyan ganito. Di ko sure mga kababayan kung meron ang nagkwento niyan. Ang totoong kwento kasi niyan, mga kababayan, nagurgur daw siya, meron daw nag-attempt, mamaritismus ni Hilo po. Meron daw nag-attempt na gurgurin siya, hindi nagtagumpay. So bakit nagkaroon ng gurgur sa liig kung meron man siyang 335 ka-bodyguards? So ngayon, bakit ka magpasahod ng 335 ka-bodyguard kung nagugurgur ka lang din naman? Pero mga kababayan, ang totoong kwento niyan, meron daw yan siyang kinausap. Meron siyang kinausap. Isa sa mga security. Ngayon, kunwari, mag-jogging siya sa loob ng Congress. Sa loob ng sakop ng Congress, di ba merong ano dyan, parang palibot ng Kongreso. Mag-jogging daw siya. Tapos, kunwari, barilin daw siya, tapsyasan yung balikat niya. Meron siyang plano noon, mga kababayan. Kanino nyo po ba yan napanood? May mga vlogger na ba na nagsasabi niyan, na pinaplano niya yan? Na kunwari mag-jogging siya? Sa loob ng compound ng Kongreso? Tapos kunwari habang nag-jogging siya, kailangan ipabaril yung sarili niya para ang mapagbintangan si Martin Romualdez, si Lisa at si PBBM. Kasi di ba ang sabi niya, putang ina mo Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, huwag kang mag-alala ma'am. May nakausap na akong killer ma'am. Pag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke. Bakit niya sinabi yun, mga kababayan? Kasi plano niya yan. Ngayon, paano ka nga mabaril kung meron kang 335 ka bodyguard? So, ibig sabihin mga kababayan, planado yan. Yung gurgur-gurgur niya, wag po kayong maniwala na may nag-attempt niyan. Ang totoo pong kwento dyan, inoperahan yan. May opera siya sa liig. Either Gwitter, hindi ko alam kung Gwitter, pero ang totoo niyan, may opera po siya. Hindi, wala pong nagurgur niyan. Inoperahan po yan. Nagpapasuspense yan mga kababayan. Nagpapasuspense para ang sabihin ng mga DDS, grabe yung Vice President namin, si Inday Sara, pinagtangkaan ni PBBM, pinagtangkaan ni Martin Romualdez, pinagtangkaan ni Lisa. Pero ang totoo po dyan, wala pong naggurgur dyan. Inupirahan po yan. May tawag dyan bukod sa Twitter, may ibang tawag niyan mga kababayan. May ibang tawag dyan. Kanina may nag-comment dyan Sino ba yung nag-comment kung anong opera niya sa liig? Hindi po siya Twitter. Iba ang inupirahan dyan. Hindi po siya Twitter. May tawag dyan May nag-comment dyan kanina, hindi ko lang nabasa. Mga kababayan, kung anong tawag dyan.
Thyroid. Thyroid ba ang tawag dyan, mga kababayan? May tawag dyan eh. Scientific na ano. May tinanggal po siya sa liig. Hindi po siya goiter. Ayan, thyroidism ba ang tawag dyan? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yung ito, nagpa-suspend siya. Sinususpense niya yung sarili niya para makita ng mga DDS, magwo-worry ngayon ang mga DDS. Kasi, syempre, ang sasabihin ng mga DDS, pinagbantaan pala si Inday Sara. Kaya nga ang sabi ni Inday Sara, kung may magpatay man sa kanya, kung mamamatay man daw siya, may nakausap na daw siyang killer. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, yung ginawa niya na ito, may nag-attempt sa akin magurgur pero hindi nagtagumpay. Ibig sabihin, mga kababayan, inuna niya yon kasi meron siyang plinano. Meron siyang plinano na subukan daw niya mag-jogging sa compound ng Kongreso, tapos magpapabaril daw siya, tapyasan ang balikat para ang pagbintangan si PBBM, si Lisa at si Martin. Yan po yun, mga kababayan. Actually, ito yan mga kababayan. Si Pebbles, no? Napanood niyo si Pebbles na sinabi ni Pebbles Kunanan, ni Pebbles Talakera? Kwininto ni Pebbles yan, mga kababayan. Totoo yan, planado na talaga yan ni Lustay. Hindi lang natuloy-tuloy, siguro masakit. Malay natin, habang tumakbo siya, mali ang tira na diretso sa dibdib, di na mamatay siya. 'Di ba? Kaya wag po kayong maniwala, mga kababayan, na sinasabi niyang may naggurgur sa liig niya at may nag-attempt, hindi nagsagumpay. Mga kababayan, tanungin ko kayo. 1, 2, 3, 5 bodyguard. Mahirap ka na pong gurgurin. Maliban na lang kung asawa mo ang gugurgur sa'yo. Pag asawa mo ang gugurgur sa'yo, walang magawa ang bodyguard kasi asawa mo yon. Pero, kung ang gugurgur sa'yo taga-ibang labas or taga-labas, hindi mo kaano-ano, hindi mo kasama sa pamamahay, hindi po makaka-attempt manggurgur sa'yo yung tao na yon kung meron ka kahit 5 bodyguard man lang. Pero, paano mangyari na magurgur ka kung meron kang 335 bodyguards na hanggang sa ngayon sinasahuran pa rin ayon sa COA? 'Di ba? Kaya mga kababayan, huwag kayong magpaniwala dyan kay Sara. Napakasinungaling po talaga niyan. Biruin ninyo, saan ni Sara pauupuin, pajujutihin itong kanyang 335 ka bodyguards? At bakit meron siyang ganyan kadaming bodyguards? Hindi po ba yan questionable, mga kababayan? Tanong ko lang, hindi ba yan questionable? Hindi ba questionable yan, mamuna? Kasi kung tutuusin ang bodyguard ito, i-compare natin i-compare natin, mga kababayan. Ilan ang bodyguard ni Pangulong Bongbong Marcos compare kay Vice President Sara Duterte? Ito, mga kababayan. Ito, mga kababayan, ilang senador ang pahayag suporta? Ito. Maraming, Sara. Ito mga kababayan. Sa abante.com.ph. Ito basahin natin. Sara, mas maraming bodyguard kaysa kay PBBM. Ayon kay Boyeng Rimulya. Sa Abante Abante Radio yan, mga kababayan. Basahin ko lang. Ito po. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya nitong Huwebes na mas marami pang bodyguard si Vice President Sara Duterte Carpio kaysa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Rimulya na kahit binawi ng Philippine National Police ang 75 ka-police escort ni BP Sara, mayroon pa rin itong 335 security personnel para magbigay ng proteksyon sa kanya. I don't think it's a bad matter to recall some of her personnel. She still has 335 bodyguards. It's bigger than the president. Mas marami kaysa presidente natin. Ang sabi ni Rimulya. Kita ninyo, mga kababayan? Mas maraming bodyguard si Sara. Mga kababayan. Ito, dito tayo. Mga kababayan. Rimulya. Para maano ninyo na si Rimulya talaga nagsalita sa bodyguard ni Sara. Bodyguard ni Sara.
Ito mga kababayan, kita. Tinukoy po ni Justice Secretary Jesus Boy Remulla na binubuo pa rin ng 320 na tauhan 320 ang lang sa security 25. detail ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagbawi po ng Philippine National Police o PNP sa 75 na police po na kabilang sa mga nagbabantay sa kanya. Mas marami pa rin anya ito sa security detail na nagkakatalaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero hindi sinabi ni Secretary Remulla kung ilan para daw for security reasons. Pero hindi na niya... Yun mga kababayan. Mas marami pa ang bodyguard ni Sara kaysa kay PBBM. I-compare natin kay Mama Leni Robredo. Alam ko kay Mama Leni Robredo, 75 lang eh. Ito po, ilan ang bodyguard ni Vice President Leni Robredo? Ito po, mga kababayan. I-compare po natin. Ito po yung wait lang. Mga kababayan, asaan na yun? Ilan ang bodyguard ni Vice President Leni Robredo? Ito. Ito po, mga kababayan. According dito, mga kababayan, sa post ni RPN News Media, BP Leni had 78 escort in 2021. Compared dito sa 433 ni Sara Duterte. Mga kababayan. Wait lang, nawala. Ilan ang bodyguard ni Vice President Leni Robredo? Ito mga kababayan Ito po, mga kababayan. Ayan. Ikino-compare ko po ang bodyguard ni Vice President Leni Robredo versus kay Vice President Sara Duterte. Ayan. Ito po mga kababayan. Leni Robredo started with a security detail of 108 in 2016 and was reduced to 83 in 2020 and 75 in 2021. Sara Duterte started with a security detail of 433 in 2022 and it was reduced to 358 in 2024. Ayan po, mga kababayan. Yan po ang katotohanan, mga kababayan, na kung bakit, grabe, napakadaming bodyguard si Sara, saan niya ito pinaglalagay? Sabi ni Norman, apelyido? Nasiden. Ayan, punta ka dito Mindanao, buang ka, putang ina mo, taga Mindanao, biyak ko. Ayaw ko kadlo-kadlo ka. Bakit? Kaya umuanhan ko na sa Mindanao, unsa may imong buhaton ako? Powerful ka? Ayaw ko gana, ayaw ko kaminus eh. Wag mo akong maliitin, taga Mindanao din ako, animal ka. Bakit? Pag pupunta ako ng Mindanao, lupa nyo ang Mindanao? Baka pag nagkita tayo personal dyan sa Mindanao, kakabahan ka at mamutla ka. Diba? Kayo mga putang ina nyo mga DDS na mga nasa Mindanao, wag nyo ko nga muna na pupunta ako ng Mindanao. Bakit? Taga Mindanao raday mo, kamura day taga Mindanao, kamura na gipanganak diya. Ayaw mo paghawod-hawod. Kay taga Mindanao, biapog ko. Nga naman day yung taga Mindanao mo? Kadlo ka na mo? Diyos ko. Nga naman day yung taga Mindanao mo? Kadlo ka na mo? Ayaw mo pang hadlok-hadlok og taga Mindanao mo. Bakit? Og taga Mindanao mo, powerful mo? Ayaw ko yung hadlok-hadlok eh. Vice President nga, Senador Congressman, pinagmumura ko, kayo pa kaya, mga inutil kay mga mahihirap kayong lahi. Di ba? Mga Bisayang bugo. Ano nga dahil taga Mindanao mo, mahadlok na ko ninyo. Di ba? Tanong ko lang, nga naman dahil taga Mindanao mo, hadlo ko ninyo? Napriso gani inyong presidente. Presidente to, kamo pa kaha. Nga naman dahil taga Mindanao mo, kahadlokan mo? Unsa man idadiha sa Mindanao? Mga gwapo mo? Mga dato mo? Mga kwartaan mo? Anhi diri ba sa Hulo? Wala ko'y pakialam, ang Hulo, hindi parte ng Mindanao yan. Hindi parte ng Mindanao yung Hulo. Bakit? Lugar ng mga buhaya yan. Huwag mo ipagmayabang yung Hulo. Bakit? Wala namang halos pumupunta dyan kay puro rebuildi ang nandyan.
Hahagit-hagiton pug kunin mong paanha-anha sa Mindanao. Ngano man dahil taga Mindanao ka? Kadlukan ka, animal ka? Di ba? Wala sanang 335 bodyguard si Sara kung mga matatapang ang nasa Mindanao. O bakit siya magdi-declare ng 335 ka bodyguard kung matapang sila dyan? Mga animal kayo? Ha? Ano man dahil taga Mindanao ka? Kahadlukan ka? Diyos ko. Ayaw ko hadlok-hadlok ka kay sanay di ako sa gira. Nakatubang na ganin ako na sa miswari sa personal. Kadlukan mo? Ayaw ko yung hadlok-hadlok ka di sa Mindanao. Diyos ko, kinsa man mong taga Mindanao kahadlukan, mga kwartaan mo? Mga powerful mo? Inyo ganing kapitan diha nga galot kaayo gipusil gani. Namatay man gani ng kapitan diha na si Bukol. Di ba? Kahadlukan day mo. Ayaw ko yung hagit-hagita og taga Mindanao mo kahadlukan mo mga yawa mo. Kisa may mahadlok ninyong taga Mindanao mo. Diyos ko, kahit magkita ta sa personal, pangit, mahirap, bobo at tanga pa rin kayo. Diyos ko, ayaw ko yung hadlok-hadlok paanhaan ko yung Mindanao. Nga naman nagmanha ko sa Mindanao, iniuha ang luta, iniuha ang Mindanao. Mga baga kay mugnawong. Di ba? Katulad sa mga Duterte, wag daw pumunta sa Davao kaysa kanila ang Davao. Wa mo kahibaw nga ang Duterte dayo ra man na sa Davao, tagalite man na sila. Ay, mga baga kay mugnawong. Ayaw ninyong ingna nga ang mga Duterte tag-iya sa Davao kay dayo lang na si Digong di sa Davao. Yung mga amahan o inahan ni Digong tagalite yan, taga-maasin lite yan sila. Dadayo lang dyan sa Davao, tumakbo na politiko, kaya nasa kanila na ang Davao. Kaya wag niyong ipaangkin na ang Davao ay sa mga Duterte. Davao City lang. City lang yung sa kanila, baluarte nila. Hindi buong Davao. Diba? Ano ba yung taga Mindanao mo? Kadlukan mo, mga hayop? Mga animal mo? Diyos ko. Kinsa man mo para kahadlukan. Alam ninyo, kamo mga taga Mindanao na DDS, kung gusto mong patay, ayaw mo pagpahibalo. Kay makalikay pa na inyong patyon. Sa bagay, mga bugo man mo, kaya mo mag-istorya mo ging ana. Ug mo patay gani mong tawo, ayaw nagmo istorya. Kay ug inyo nang istorya, makalikay ang inyong patyon. Makasagang pa, makatago pa. Ayaw bagsyadong pabugo ba? Ayaw mo pasyadong pagbinugo. Kaya maubya na sa Mindanao nga daghan kaayo pobre. Kasi puro-puro bugo ang naadina. Di ba? Kadalasan sa Mindanao, daghan kaayong pobre. Kasi puro bugo. Mupatay mong tawo, ipahibalo ninyo. Di ba? Ngayon, og mupatay mo og tawo, dayon ipahibalo ninyo, og namatay ang tawo, di kamo ang mapasanginlan, mga bugo. Di ba? Ayaw mo ging ana oy. Og magbanta gani mo sa buhay sa tawo, wag niyong paalam. Kasi pag namatay yung tawo, kayo mapagbintangan, di ba? Mukha kayong tanga. Ayaw pag ingana. Hindi uubra kay Kent yung ganyan. Sa loob ng 5 taon, ilang death threat na ang nangyari sa akin. Immune na ako dyan. Di ba? Hindi porke taga Mindanao kayo ay kakatakutan kayo mga pisting yawa. Taga Mindanao pugoy. Pero di ko taga Sulo, ang lugar sa Rebelde. Hindi ako taga Hulo-Sulo na lugar sa Rebelde. Hindi ako taga Basilan. Hindi ako taga tawag dito Maguindanao. Hindi ako taga Tawi-Tawi na tirahan ng mga Abu Sayyaf. Di ba? Hindi porket nasa Mindanao kayo ay mga matatapang kay mga pisting yawa kayo. Wag mo kay balo. Kadalasan sa Mindanao puro pobre. Kasi mga bugo. Ito sabihin ko sa inyo yung totoo. Alam nyo ba, ang mga mayayaman lang sa Mindanao, either businessman, politician, pero yung ordinaryong tao, pobre. Kasi mga bugo. Yan naman ang totoo Ilang parte sa lugar ng Zamboanga Peninsula ang pinakamahirap na probinsya? Di ba halos lahat pasok? Pero tignan nyo, lahat ng politician sa Mindanao puro may pera. Di ba? Mga politician at negosyante lang mayaman dyan. Pero yung mga ordinaryong tao, pobre.
Tapos gagawin nyo Republic of Mindanao? Putang ina, mas lalo kayong maghirap. Diba? Yan ang totoo. Tignan ninyo, kayo, ni minsan, nakaranas ba kayo ng isang bodyguard? Wala. Pero yung Vice President ninyong taga Mindanao, 300 plus ang bodyguard. Oh, kita? Eh kung pinasahod niya dyan sa 300 plus niyang bodyguard, kung gitulong na niya din mula sa Buanga City papuntang Cagayan de Oro, eh di ang dami nang nakakakaing nagugutom at nahihirap. Diba? Oh, sabihin ninyo sa akin, sinong mga taga Mindanao dyan na mga mayayaman na ordinaryong tao? Wala. Pero ang politician at negosyante, ang yayaman. Kasi ang negosyante, protektado ng politician. Either illegal or legal na trabaho or negosyo, pasok. Yan ang totoo. Hindi mauunlad ang lugar ng Mindanao hanggat nandyan ang mga politician at negosyante na nagsasabuatan sa illegal na negosyo. Diba? Yan ang totoo. Sana, yung mga taga Mindanao, mabubuhayan kayo. Magigising kayo. Sa kasakiman ng mga politician dyan sa lalawigan at lugar ninyo. Kadalasan sa mga politician dyan ang yayaman. Taglilimang sasakyan, SUV, sports car, mansyon ang bahay. Samantalang yung mga constituent, puro mahihirap. Yan ang totoo. Sinong politician sa Mindanao na mahirap? Sabihin ninyo sa akin. Putang ina, di ba? Di kayo makasagot? Sinong DDS taga Mindanao dyan? Sabihin nyo sa akin, sinong politician na mahirap? Diba? Ako mismo naranasan ko yan kung gaano kahirap sa Mindanao. Kadalasan sa mga yumayaman dyan, negosyante na protektado ng mga politiko. Sila lang ang yumayaman, politician at negosyante na nagsasabuatan sa mga illegal na negosyo. Pero yung mga tao dyan na ordinaryong tao, umaasa sa porpis. Diba? Tapos yung may akda sa porpis, binababoy nila na si Laila de Lima. Diba? Yan ang tandaan ninyo. Yung may akda ng porpis, para yung mga mahirap sa Mindanao, makakuha ng pera sa gobyerno, binababoy nila si Laila de Lima. Tapos, lagi silang sumisigaw, Duterte, Duterte, pero hindi nila alam sila mahirap pa rin. Yan ang totoo. Sinong mga taga Mindanao na politician dyan na mahirap? Sabihin ninyo sa akin. Sabihin ninyo sa akin. Sinong politician na mahirap sa Mindanao? Yung ibang politician nga dyan, nagmamayari ng Fantasyland eh. Yung ibang politician nga dyan, halos buong lugar, baluarte nila. Pagmamayari nila, minahan. Sige nga. Tigil-tigilan nyo ako. Yung iba nga dyan, pagmamayari, mall eh. Tignan nyo, mga apelyedong plaza. Tignan nyo mga plaza dyan. Ilang mall ang pagmamayari nila. Tigil-tigilan nyo ako. Si Kent to. Hindi ako si Digong na ulyanin. Si Kent ito. Buhay pa ang memorya. Hindi ulyanin. Kaya wag nyo kung hamon-hamunin na taga Mindanao kayo. Natatakot ako sa inyong mga putang ina ninyo. Sino may-ari ng Gaisano? Sinong may-ari ng Unitap? Sinong may-ari ng Plaza? Mall? Politician lahat. Asaan ang mga pobreng Pilipino dyan sa Mindanao? Diba? Tigil-tigilan nyo ako. Lee Plaza, Gaisano, Unitap. Sinong magmamayari niyan? Tigil-tigilan nyo ako. Tapos yung mga tao nabubuhay lang sa pagkukopra, pag-aani, pagtatanim ng gulay. Diba? Sinong may-ari ng Johnson's Johnson's? Sinong may-ari ng Itbulaga? Tanong ko lang. Johnson's Johnson's, Unilab, Itbulaga, Gaisano,
Lee Plaza, Unitap. Sinong nagmamay-ari niyan? Puro politician. Taga Mindanao. KCC Mall. Oh. Di ba? Kita nyo? Kala mo mga mayayaman kayo. Alam ko kung sino ang mga mayaman sa Mindanao. Politician at negosyante lang. Nagsasabuatan. Pero pag sinabi mong ordinaryong tao, magsasaka, magkukopra, mangingisda, magkakarne. Yun lang ang negosyo ng ordinaryong tao. Bukod dun, mga maliliit na sari-sari store. Diba? Oh, tanong ko lang sa inyo, ni minsan ba, paano uunlad ang Mindanao kung puro politician lang ang nagmamay-ari ng negosyo dyan? Tigilan niyo ako.